kinumpirma ng campaign manager ng Alyansa at Navotas Representative, Congressman Toby Tiangco, na pareho ng nais ang Iglesia ni Cristo at si President Bongbong Marcos Jr. na huwag i-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero bakit natuloy pa rin ang impeachment, mga kaistorya? Sino ang tao o mga taong nasa likod ng pagkakatuloy ng impeachment ni Vice President Sara Duterte? May mas hihigit pa ba sa presidente, mga kaistorya? Yun ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaistorya. Pero bago ang lahat ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang organic food supplement. Hindi ito synthetic. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay tinanim sa isang environment in a very low pollution, sa isang fresh mineral water. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Ang dekalidad na spirulina ng bayan. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Magkakaroon kaya ng sudden twist of fate ngayong natapos na ang midterm election? Kasi nakikita natin sa mga interviews sa campaign manager ng Alyansa na si Congressman Toby Tiangco na para bang may blaming na nangyayari. Hindi ko na ipopost yung interview niya. Pwede nyo namang i-search yan sa TikTok or sa YouTube or sa Facebook, na sinabi niya na talagang nakaapekto sa boto ng mga taga-alyansa ang pagkaka-impeach ni Vice President Sara Duterte, mga kaistorya. Kasi kung noong hindi pa nangyari yung impeachment, di ba, sinabi ni Congressman Tiangco na 10 sa mga senador ng alyansa ang pasok sa Magic 12. Pero nung nangyari yung impeachment, 4 na lang ang natira. At mas lalo pang lumala noong pinadakip si FPRRD, dinala sa Hague. Doon talaga sumadsad ang alyansa. Yung sabi ng campaign manager nila na si Congressman Toby Tiangco. Pero ang nakatawag pansin sa akin sa video na yon, yung sinabi niya na talagang pareho ng ninanais ang Iglesia ni Cristo at si President Bongbong Marcos Jr. na huwag ituloy ang impeachment. Pakinggan natin yung interview kay Congressman Toby Tiangco, mga kaistorya. This program is brought to you by Virginia Food Incorporated. Basta Hotdog, Virginia.
lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. So ang gustong mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo supporting the call of the President na wag ituloy yung impeachment. Number 3, yung Presidente ayaw niya talaga nung impeachment because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon yun yung nagpipirmahan. Natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan, he did not even talk to me about it. Hindi naman niya sinabi, bakit hindi ka pumirma? Bakit, hindi man niya sinabi na, naka 215. Hindi niya talaga pinag-usapan. O sino ngayon ang nasa likod ng impeachment? Actually, mga kaistorya, kung mahilig ka lang manood sa mga isyong ito ay mako-connect na talaga natin eh. Anong sabi ni Congressman Tiangco? Hindi man ano yung sabi niya na yung mga congressman ay na-pressure lang daw na pumirma sa impeachment para hindi ipitin yung pondo nila. Meron ding sinabi si Senator Amy Marcos na ang gobyerno ngayon ay hindi gobyernong Marcos kundi gobyernong Araneta at gobyernong Romualdez. I-connect natin sa sinabi ni Congressman Tiangco na ang presidente mismo ayaw ng impeachment and yet natuloy pa rin ang impeachment. May mas makapangyarihan pa ba sa presidente, mga kaistorya? Kung gayon na sabi mismo ng isa sa mga pinagkakatiwalaan ng presidente, ang kanyang campaign manager, na talagang ang presidente ay ayaw niya ng impeachment and yet natuloy pa rin, merong sumasalungat sa mga nais ng presidente. Hindi kaya ngayong tapos na ang midterm election? Kasi ganito yan, mga kaistorya. Ang resulta ng midterm election will reflect kung ano talaga ang gusto ng taong bayan. Ulitin ko ha, ang resulta ng election will reflect kung ano talaga ang nais ng taong bayan. Nakita natin, si Congressman Tiangco mismo ang nagsabi na sumadsad ang rating ng alyansa noong ipinilit nilang ma-impeach, ma-file yung impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Hindi kaya magkakaroon ng sudden twist of fate this post-midterm election, mga kaistorya? Hindi kaya magkakaroon ng palitan ng kapangyarihan dyan sa lower house? Kasi may mga lumalabas na ganitong istorya eh. Di ba? Akala ba natin nagkakaisa sila dyan? Pero kung i-analyze natin ang sinasabi ni Congressman Tiangco, may mga hindi umuugnay sa presidente. May sumasalungat sa presidente. O kung ikaw ba naman ang presidente, gustuhin mo ba na ang mga inaakala mong tao mo ay hindi pala sumusunod sa iyo? At ngayon, kung ikaw ang presidente, hindi ka ba mag-aalala na ang figure at ang actual result ay magkatugma? Ano yung sinasabi kong figure, mga kaistorya? Di ba napakababa ng rating ng ating presidente ngayon? Right after nangyari yung impeachment at yung pagkakadakip ni FPRRD. Hindi kaya
hindi kaya magkakaroon ng twist ang istoryang ito, mga kaistorya, at susunod na si Presidente Bongbong Marcos Jr. kung ano yung isinisigaw ng data, kung ano yung isinisigaw ng figure, or kung ano yung isinisigaw ng sambayan ng Pilipino. Ngayong nagkakaroon na ng mga bagong characters diyan sa lower house at maging sa Senate, mga kaistorya, hindi kaya magbabago ang tono ng kanta, mga kaistorya? Ito yung mga fearless forecast ko eh. Mga fearless forecast ko lang ito. Ano lang ba naman ako? Isa lang ba naman akong mahirap na tao? Ano yung fearless forecast ko dyan? Ang fearless forecast ko dyan, may magmo-motion to change leadership in the lower house and in the Senate. Ibig sabihin, ang fearless forecast ko dyan, posible na may magmo-move na palitan ang House Speaker at palitan ang Senate President sa mga nalalabing buwan na ito, ng taon na ito. Yung fearless forecast ko. Pagbalik ng session, may mga moves na ganun. Papalitan yung House Speaker, papalitan yung Senate President. Pangalawang fearless forecast ko, mga kaistorya, ngayong bago na ang line-up ng Senado, baka hindi matutuloy ang impeachment. Ibabalik. Magkakaroon ng motion na ibalik yung impeachment case filed by the lower house and submitted to the Senate. Ibabalik nila doon for reviews. Ang tingin ko dyan, may tatayo dyan sa Senado to question the constitutionality of the impeachment filed against Vice President Duterte. Yan mga fearless forecast, ibabalik yan. Ibabalik for review. So, ibig sabihin, hindi matutuloy yung impeachment ni VP Sara. Pangatlong fearless forecast ko dyan, mga kaistorya, baka lahat ng mga nangyari prior sa midterm election ay mag-boomerang sa kanila. Baka may mag-file ng impeachment against sa presidente. Remember, sabi nga ng mga eksperto sa politika, impeachment is not judicial, it's political. And if it's political, it's numbers game. Kaya subukan nyo nang magbilang dyan sa lower house kung ilan ang Duterte dyan at ilan ang Marcos. At subukan nyo ring magbilang kung ilan ang Duterte sa Senado at ilan ang Marcos. Yun lang ang mga nakikita ko, mga kaistorya. Ikaw, mga kaistorya, anong nakikita mo dyan? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking FB page or TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Magandang araw po sa inyo lahat.